Okay, there. Check ko po yung ating link sa Katotok. Yan. Okay. Copy link. Okay na po. Ready na po. Nasa screen na. Pwede nyo na pong i-share. Yo man, alam mo ba yung Rotary District? 3820, yung boses ng komunidad, online radio. Oo naman man, sila yung tumutulong sa mga kabataan at komunidad. Saka balita ko, ang dami nilang mga project ngayon eh. Doon niya ako pupunta ngayon eh, para sumali sa kanila. Tara! Tanging lakas at pag-asa'y taglay natin, kasama sa pagbangon ng mithiin. Kalakasan ng komunidad sa bawat takbang, pananampalataya sa amang lumikhang. Ang Rotary District, sila ay nakatutok, boses ng komunidad kasama sa mga pagsubok. Inuuna ang paglilingkod bago ang sarili, tapat sa apat na hakbang sa pagsusuri. Katotohanan lamang at katarungan, kabutihan ng loob may pakinabang. Kaya lahat tayo'y tumutok sa katotok, sa ating komunidad, sila ay nakatutok. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat pagsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat pagsiklab ng araw ay may bayanihan. Di nauubos ang pag-asa sa ating mga kamay, sa bawat puso may liwanag na tinataglay. Walang sawang paggabay sa taong bayan, pagmamahal sa kapwa at laging maaasahan. Sa bawat kalamidad na dumaan, presensya ng Rotary palaging naandyan. Kasama natin nung umpisa hanggang ngayon, mga programang sa atin lamang nakatuon. Mga pangangailangan ng mga kababayan, pag narinig mo ang pangalan, ibang klaseng kasiyahan. Di tayo pinabayaan anumang pinagdaanan, kayo ang nagbigay pag-asa sa mga kabataan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat pagsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat pagsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat pagsiklab ng araw ay may bayanihan. Katotok ng komunidad ating pag-asa, pagmamahal, kapit-bisig, sama-sama, kalinga, pagunlad at pagtutulungan. Bawat pagsiklab ng araw ay may bayanihan. Okay. Good evening po. Good evening. Good evening, Pipinova. Hi, good evening Kuya Hani. Kamusta? Good evening, King Lee. Good evening. Kumusta? Kumusta po? Kumusta ang mga Christmas party natin? Okay naman kabilaan yung mga Christmas parties natin. Ikaw ba Kuya Hani, anong regalo yung gustong-gusto mong matanggap ngayong Pasko? Nako, ako, napapaisip ako, pero para ngayong Pasko actually, ang gusto kong regalo, alam niyo naman na yun nga, magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa family ko, with my wife. Magkaroon siya ng konting medical problem. So, ang tanging hiling ko lang, sana, yung Pasko, makakuha kami ng sapat na halaga para makapagpa-opera na siya. Then, for my kids, yes. Dahil, siyempre, nag-a-adjust pa, malamig. Kaya lagi ako dito. Hoodie jacket. Full jacket na wool. Wool yan, wool. Malamig talaga, wow. malamig. Yeah. And of course, kamustahin naman natin si Pipinova. Hi, Pipinova! Hi! Yes. Ikaw, anong gift ang gusto mo ngayong Pasko? Sa Pasko, ay nawala yata ako. Anyway, diretsuhin ko. Hindi, ako lang. Diretso. Ang gift na gusto ko ay sana hindi magkasakit ang nanay ko kasi actually recently ubo siya ng ubo eh. So medyo kinakabahan ako. Sabi ko naku ayokong magpasko sa ospital. So yun lang ang gusto ko this Pasko, wag sana magkasakit ang nanay ko. So yun lang.
Ikaw, Yes, Kimi, no, lahat ano tayo gusto mo health, sa Pasko no? ngayon? Pasko ko, no, ako naman, no, lahat tayo health. Health kay Kuya Hani para sa kanyang mahal na asawa, para sa mahal na ina mo naman, no? Pipinova. Sa akin naman, speaking of hospital, kakatapat lang namin ng hospital for my mom's operation sa kanyang How was gallstone. it? How And was it? sa awa po ng Panginoon, no, she is good. Nagpapahinga po dito ngayon sa bahay. And parang wala nangyari, no? Ang lakas-lakas ng nanay ko. She is really a fighter, no? Kaya, yun, siguro, yung health po natin, no? Yun din yung kahilingan ko sa Pasko, na nawa yung may mga medical needs, no? Magkaroon ng mahimalang pagpapala ang Diyos, pagalingin sila, no? And kung kailangan talaga ng finances, nawa may mga hipuin ng Panginoon na mabigyan tayo, no? Nang kailangan natin sa mga medical needs natin. Siguro magandang ano yun, magandang kahilingan nating lahat ngayong Kapaskuhan, ano? Oo, syempre, syempre. Saka, Oo for nga. everyone na rin na nakikinig sa atin, yun, ang hiling din namin sa inyo is good health for today and for the years to come. Yan. Correct. Mhm. Sila ba, So, Kuya Hani, ano kayang kahilingan nila? Yung mga nanonood sa atin, ano ba yung gusto ninyo ngayong Pasko? We have right now a 5 live audience. So, Yay! Hello po! Magandang gabi, Merry Christmas po! kung sino yung mga pwede po ba mag-comment tayo sa ating live para mabasa natin yung mga pangalan. We have 6 right now. Yes, and please keep on sharing. Maganda yung pag-uusapan natin this evening, no? Usapang regalo ito, no? Usapang regalo, usapang Pasko. Mayroon po kaming ikukwento sa inyo na napakagandang kwento ngayong Kapaskuhan. That's why, parang itong kwento na to gusto namin ma-share din po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong timeline. Kaya, please keep on sharing. Pa-share po sa inyong mga timeline ninyo para maraming tao yung makapakinig sa kwento na ikukwento namin sa inyo. Plus, we have a lot of visitors, no? Meron tayong mga bisita na paparating maya-maya lamang at papakilala namin sa inyo at magkakaroon tayo ng masayang kwentuhan, no? And isa pa, no, ang alam ko sa second part ng episode na to, magkakaroon tayo, ano ba yung mga bago mag-end yung taon, di ba, Pipinova? Yes. Ayan na, may Yes, tayong yes. background music. Anyway, we have right now Mr. Ron Asher Maganito. Okay. Gusto niya daw ngayong Pasko ang lisensya. Okay. Okay yan. Bago sa From sakyan. Rotary Club of Pagsanghan. Yes. From Rotary Club of Pagsanghan. Okay. Rotaract po, oh. The Vice President po ng Rotaract Club of Pagsangan. Hi, Asher. Kamusta ka dyan? Oh, lakaran mo na yung lisensya mo. Kailangan mo yan, no? For more Lagi ba siya nagmumotor? Hindi nga siya makapagmotor, kuya, kasi wala siyang lisensya. Sinasama namin minsan. So, Kuya Ron, ganito ang gawin natin. Pumunta ka dito sa akin sa Lipa. Ako magpapa-assist sa'yo para magkaroon agad ng lisensya. oh, di ba? Answered prayer sa wish mo, Ron Asher. And Ron Asher, thank you for sharing. Yeah. Okay. Ayan. So yan, at least may papasko na sa'yo. Medyo malakas lang po yung ulan sa akin, no? So kung intermittent yung signal ko sa internet ko, pagpasensyahan nyo na po. So, okay. So how we wanted it to go? Sige, simulan na natin. I believe na i-share nyo naman po sa inyong mga Facebook timeline, Messenger, group chats, yung link natin for this Katotok episode. Sige, simulan na po natin. Masayang kwentuhan. Okay. Let's start with our intro po muna. Okay, let's go. Let's go. Nawala bigla, nawala. Ang lakas ng ulan. Anong nawala? There. Nawala pala doon sa clip ko. Anyway,
So ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi? King Lee. Okay. Ano bang pag-uusapan natin ngayong gabing ito, no? Meron po kaming inspiring tale or kwento na ibig po namin sa inyo. Gusto po namin na magkaroon kayo mas maganda pang experience with our family, the Rotary Club, no? Dito po sa Pilipinas. And of course, paano ba nagbago yung buhay ng taong ito? Paano nagbago yung buhay niya sa pamamagitan ng tulong na ibinigay natin mula sa puso at literal na puso ang pag-uusapan natin ngayon. So to give the background of the stories, no? Ano pa ba yung mga aabangan natin dito sa kwentong ito? Paano ba natin siya nakilala? Paano ba yung naging procedure? Saan ba siya napunta? Kasi usapan natin dito, foreign country, no? Hindi lang dito sa Pilipinas siya natulungan. Ano pa ba yung mga aabangan natin? Sino yung mga taong nasa likod ng matagumpay na program ito? Makakasama po na siya, maya-maya lang ng konti. Ano pa ba? Nasa na siya ngayon? Ano na ang kanyang ginagawa? No? Kamusta ang kanyang pamilya? Kamusta siya? No? Yun po yung gagawin natin sa gabing ito. So, wag na po nating patagalin pa. Let's welcome our guest for this sa gabing ito. Sino ang una ko ipapakilala, guys? Before that, we do the introduction muna natin. Ogie Suliman. Okay. So, welcome po kayo lahat sa episode natin ito na may pinamagatang nasa na yung ating pamagat? Na pinamagatang A Heartwarming Christmas Tale, Rotary's Life-Changing Gift of Hope. Okay. Okay. Okay, we're back. We're back. Good evening, Philippines. Good evening, Rotary International District 3820. And welcome to Katotok. My name is King Lee. My name is Nova. And I'm your Guya Honey ng co-host and creative director for Public Image Rotary 3820. Okay. So, Okay, para simulan natin ang kwentuhan. King Lee. Okay, ipakilala na natin ang isa sa magiging guest po natin this evening, no? So, he is past District Governor Augusto or Ogie Suliman. Tama po ba ako, Ogie? Tama, no? Ayan, baka magkamali ako. Okay, ang kanya pong mahal na may bahay, Maria Teresa Tess Suliman. Meron po silang dalawang anak, si Kurt and si Catrice. Ang kanyang son-in-law ay si Gerald. Dalawang apo, si Kelsey, 6 years old, and si Gilio, 2-year-old. Past District Governor Ogie is a businessman and consultant for business and engineering. He was also teaching engineering subjects in schools and an MBA professor. O, yung mga engineering students dyan. He is the business of supplying learning systems and equipment for engineering education, as well as technology products for industrial applications. Professional mechanical engineer po siya, mechatronics engineer. Ngayon ko lang naririnig itong mga to. APEC, ASEAN engineer.
Congratulations, past president of the Rotary Club of San Juan West, other organizations, Chamber of Commerce and Industry, Hector Columbus, 461 Philippines, no? At ang kanya pong mga proyekto, ano-ano itong mga ito? Heart Operations Project for Pediatric Patients, Free Artificial Limbs for Amputees, and Water Projects. Ladies and gentlemen, please welcome past District Governor Augusto Oji Saliman. Hi, Doc. Good evening po. Welcome to the Toto. Hi, Gob! Good evening. Hi, Gob. Good evening to all of you. Good evening. Good evening po sa mga nakikinig. Gob, say good evening also to District 3800s po. Good evening, of course, to all the Rotarians and guests from District 3820. At saka Good yung evening mga po, inibita po from 3800. Right. And good evening din po sa District 3800. Hundreds. Good evening po. Welcome po kayo dito sa District 3820 Katotok Live Online. Thank you. Yes, and I'm seeing President Bernard Di Mayoga. Hello po. Kamusta po kayo dyan? Merry Christmas! Michael Alan Dizon. Oh, oh, palagi siyang nandiyan, no? Ang ating number one fan, no, here in Katotok. Ayan. And of course, we have Pipi Lizelle, no? Hi po, ang ating public image chair ng District 3820. Magandang gabi po sa inyo. Yan, sino pa po ba yung mga nandyan sa live viewers natin? Wala, hindi Gob, pa Gob Oji! Hindi pa nagko-comment yung iba. Gob Oji, kamusta po kayo? Kanina po ang tanungan po namin dito na mga kasama ko. Ano ang gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? Ang past District Governor Oji ba, meron pa ba siyang gustong matanggap na regalo ngayong Pasko? Ano po ito? Basta masaya yung family namin at masaya yung community na sineserve namin at dumami. Ibig sabihin, yung mga nakakailangan sa komunidad, mga brothers and sisters natin, sana makatanggap din sila ng mga regalo galing sa Rotary, sa mga Rotarians. Yan. Right. Wow. Grabe, no? Pag Rotarians po talaga, no, laging service above self para sa kapwa, para sa community. Yan po ang tatak ng Rotary. That's why our story for this evening, no, is when is that something that a Rotary, no, na regalo niya na nagbigay ng impact sa isang munting bata, no? So, ipapakilala na po ba natin ang family ng ating na-sponsoran? Pipino ba? Okay. Yes. Oo. Wala, Okay. hindi pa napasok ulit sa stage natin. Pero wala pakilala pa mo na, sila. Sis Nova. Oo, pero Sige, pakilala na pakilala natin. ko na. So, oo. Ang ating guest, bali sila ay mag-ina, no? And ang pinaka-star ng ating kwento ay si Eunice Gift T. Makahis. Siya yung bata. I think she was only 3 years old nung siya ay inoperahan, no? And they will tell the story later. And her mother is Jeanette T. Makahis. So, Ma'am Jeanette is a teacher, head teacher too. And then, ang asawa po niya ay si Assistant Superintendent District, ano ba yung S? Nakalimutan ko, sorry. Eugene I. Makahis Jr. Kaya lang, he cannot be around kasi, he has to do something. So, mag-ina lang po ang makakausap natin ngayon. And then, they will tell us about their journey towards healing. Ayun po. And they are actually coming from Mindanao. So, nandito na po ba sila? Wala pa. Wala pa. Okay. Intervene muna natin si Gob Oji. Gob, Kumusta na? tanong Wala ko. pa. Sige. Paano po nagsimula itong ating tawag dito, programa na binigay natin kay Ma'am Jeanette?
Gob, naka-mute po kaya, Gob. Sorry. Yeah. Sorry. When I was still past president, of course, matagal na yun, more than 15 years ago, may naglapit sa amin na isang pasyente actually from Indonesia, no? Ang naglapit sa amin yung mga taga Philippine Heart Center na kailangan nila ng sponsor dahil sa heart operation ng isang Indonesian na bata. Pati yun kasi pati mga nasa labas ng bansa tinutulungan din ng heart center eh. So kailangan nila ng sponsor and our club happened to sponsor this, no? And then when we were visiting and we were of course shown by the Philippine Heart Center officials na kung ilan yung mga nakapila sa kanilang naghihintay ng heart operations, yung mga mahihirap na hindi kaya magbayad, talagang ma-affect ka, no? Dahil nakikita mo na maraming nangangailangan ng tulong. So, dahil yung kanilang social service department, maraming nakapila. So from there, medyo sabi ko mukhang kailangan talagang tumulong dito sa area ito dahil life-changing itong mga to. Kaya we started that, ano? And then along the way, itong si Unit Gift ay nalaman namin through another referral na nangangailangan din ng tulong na ma-opera immediately before a few months before she turns 3 years old or 4. Kaya tinulungan namin and ginawa namin ang lahat ng paraan. Katulad ng ginagawa namin sa iba dati. Pagka ang patient ay nasa out of Manila, out of town, let's say Visayas and Mindanao, Inter-Island, ginagawa namin lahat ng paraan, including at that time yung kapartner namin na Philippine Airlines Foundation ay talagang tumutulong din na nagbibigay ng ticket para sa mga pasyente together with the family to come in and also go back to their places later, no? So yun, nung itong si Unit Gift ay siningit na namin doon sa at that time kasi maganda rin kasi alam mo ang Rotary talaga na maganda rin because of the network, no? Alam niyo na. Not only locally but also internationally. Kaya meron tayong Rotary International na talagang maganda yung network niyan. Rotary International has invested a lot of money for networking, no? Kaya even up to now, hindi lang sa heart operation, marami din kaming networking na ginagawang projects, ano? So pabalik tayo, yung kay Unit Gift ay talagang pinilit namin isingit sa Gift of Life International Project na it happened na merong hosted project yung Rotary Club of Makati West at sa una naka-waitlist siya because puno na yung listahan, no? Dahil siyempre yung mga volunteer doctors na pumunta dito galing sa New Carolina, USA, ay limited lang din yung time. So kaya pag punta nila dito, nandyan na yung mga operahan nila. It just so happened na one of the patients nagkasakit, no? In other words, nilagnat, hindi pwedeng operahan. So, at that time kasi pinaluwas na namin dito sa Manila. Nagbakasakali na kami. Pinaluwas namin sila from Mindanao para maghintay ng chance. Swerte naman na nagkaroon ng chance and doon siya na-opera. And masaya-masaya sila, no? Kaya doon sa mga pictures na pinalabas ko doon sa aming social media sa district namin, pinakita ko yung before operahan si na dumating galing Mindanao and then after na ma-opera, pauwi sila. Pinalabas ko yung mga pictures na yun sa aming social media. So
Yon, swerte naman. And from then on, nakita namin yung successful operation na sa ngayon ay very healthy na nakikita ko si Unit Gift at na-address yung kanyang problema sa puso. Sa sakit. Yes. Napakagaling naman ng istoryang yan. So, yung connection po pala natin ng yung pagko-connect natin ng network ng mga tumutulong is hindi lang iisa, kundi napakadaming sangay na ikonekta para sa isang layunin ang makapagbigay ng panibagong pag-asa kay pangalan nito, kay Gift. Unique. Kay Unit Gift. Eunice Gift. Eunice Gift. Yan. Yun yung basa ko dito. Sorry. Alright. So, ano po inintay natin? Ito na si Ma'am Jeanette sa ating stage. Let's welcome Ma'am Jeanette Makahis. Magandang gabi po sa lahat. Good evening po Hi, sa Ma'am lahat. Jeanette. Good evening po. Hello po. Yan. Hello po, Ma'am Sir. Sir OJ. Hi. Hi, Janet. Hello po, Sir. Hello. Good evening So, po, Ma'am Jeanette. Ma'am Jeanette, diba, nag-usap tayo kahapon, maisalaysay po kaya natin yung pinag-umpisahan ng kwentong ito? Yes po, Ma'am Nova. So, nagsimula talaga ito nang malaman namin na nagkaroon siya ng atrioventricular septal defect. Nang pumunta po kami sa Cebu City, according sa doctor, so she was diagnosed nga meron siyang atrioventricular septal defect. Then at that time, 1 year and 6 months siya. Ibig sabihin po, yung puso niya ay may Dalawang butas po. So, may sa upper portion ng kanyang puso at sa lower portion. So, sa madaling salita, meron siyang isang butas na napakalaki at wala ng division ng kanyang puso. So, kailangan talagang ma-operahan kaagad-agad. Dahil sabi ng doktor sa Cebu na hindi talaga siya pwedeng darating sa 2 years old bago siya operahan, kailangan talaga siyang ma-operahan before siya mag 2 years old. Dahil napakadelikado ng kanyang buhay. So, yung ginawa ko, nag-research pa ako dahil nagtuturo po ako ng ICT noon, when I was still teaching, ICT, so palagi ako nandoon sa computer room. So, ang ginawa ko, nag-research kung sino talaga ang makakatulong sa akin. Dahil, kung tutuusin, kahit both teachers kami, hindi namin talaga mariraise yung 700,000 to 1 million. Dahil sabi talaga ng doktor, kailangan kaming mag-raise ng 700,000 to 1 million para maoperahan si Unit Gift, yung anak namin. So kahit pag mag-loan kami ng mag-loan, wala kaming kakainin sa bandang huli dahil wala talaga kaming panggastos para sa operasyon. So ang nangyari, nag-research ako tapos nagdarasal na sana magkaroon kami ng mga taong makakatulong sa amin. At by God's grace talaga, nakita ko yung Gift of Life Carolina, USA. So nakita ko yung babytraveler@gmail.com. Yun pala ang email ad ni Ma'am Florence Albo. So si Ma'am Florence Albo at that time, parang siya ang nangunguna doon sa North Carolina, USA. So August 5, hindi ko talaga ito makakalimutan, August 5, nag-send ako ng message kay Ma'am Florence Albo. Pagkatapos, pagka-August 6, August 6, nag-reply siya sa akin. At sinabi niya sa akin nga she will send the message to Sir O.J. Sulaiman. Because Sir O.J. Sulaiman, according to Ma'am Florence, he has really a big heart to help those people or those children who needs that kind of operation. So, yung pagsabi niya, then pagkatapos sinabi rin niya sa akin na makakatulong sila talaga yung sa North Carolina. Pero 2014 pa, during the springtime 2014. So kailangan pag immediate good yung pag-oopera, so kailangan niyang i-refer ako sa ibang mga
mga kakilala niya. So sa Rotary Club sa San Juan West in the person of Sir O.G. Sulaiman. And then pagkatapos noon, next day, sabi niya, mayroong medical mission na darating sa Pilipinas. Different program, that is Gift of Life International, na pinanguluhan ni Sir Rob Relman. That is the Executive Director of Gift of Life International. So sabi niya, I will send the message to Sir Rob Relman. So, nag-message rin ako kay Sir Rob Relman, tapos sinabi ni Sir Rob na he will also send the message to Dr. Carl Reyes. Dr. Carl is in PCMC and Dr. Pel Yunis. So, parang si Dr. Pel Yunis is president ng Philippine Children Medical Center. At doon, nag-reply naman sa akin si Dr. Pel Yunis, sabi niya, he will also send my message to the DSWD. I forgot the name already, the DSWD in charge. And then, yun talaga ang nangyari. At pagkatapos, a day after ng message, tumawag sa akin si Sir O.G. Sulaiman. Yun ang nagsimula, palagi na kaming nag-uusap sa cellphone, tapos nagpadala ng message. At pagkatapos, naka-schedule na talaga na pupunta kami doon sa Maynila. So, kailan po kayo naka-schedule dapat talaga pumunta ng Manila? Last month of September of 2013, because the medical mission will be arriving at first week of October 2013. Okay. Then, dumating po kayo ng Manila. Ali, sumakay po kayo ng eroplano, yun po ba ay... Yes po. Sumakay po kami ng eroplano. Pagkatapos, nando na si Sir O.G. Sulaiman. Oo. Yes po. Meron pong nag-sponsor. Yes, ng PAL Foundation po. Pumunta po pa si Sir O.G. Sulaiman at pagkatapos, pumunta kami doon sa airport. Si Sir Sulaiman nandun na din. Siya ang sumalubong sa amin. Hindi kami magkakilala. Basta ang sabi niya sa akin, magsusuot sila ng ganitong t-shirt at pagkatapos doon na kami magkikita. So talagang surprise talagang lahat. Hindi namin sila kilala. Wala kaming kakilala sa lahat ng mga tinawagan ko o sinulatan ko. Pati na yung si Ma'am Florence, yung pinaka-una na binigyan ko ng message, hindi ko talaga siya kilala. Yun lang talaga ang nakita ko sa kanyang email ad na bbtraveler@gmail.com at doon na talaga yun, nagkukunik-kunik na sa lahat ng mga taong mayroong malaking mga puso na tumulong sa ganitong mga kaso sa puso sa mga kabataan. So by God grace talaga, Ma'am and Sir. Yes. If I understand right, parang sina Sir Ogie Sulaiman din po ang nag-arrange doon sa PAL. Ano po? Tama po ba, Sir Gov Ogie? Yes po. Yes. Actually, yeah. At yan, yung mga coordinations na ginawa namin yan. Sinulatan po ba ang PAL? Sinulatan din namin as a matter of procedure, pero marami na rin kaming napatulong sa kanila. Katulad, there was a time na meron kaming patient sa Cebu which who unfortunately hindi pinalad ng successful operation kasi maraming complication, namatay. Pagkatapos pagbalik sa Cebu, PAL Foundation pa rin ang sumagot noong kanyang yung ng kanyang ataol, gano'n. Kasi we were doing this together with the Rotary Club of Cabuyao Circle, si Pipi Lisel Patuan. Sila yung malakas namin kapartner during that time, dito, lalo na dito sa pagtulong kila Janet na isama sa operasyon dito. No? That is the Rotary Club which is in your district. No? Rotary Club of Cabuyao Circle. Pinangunahan ni Pipi Lisel Patuan at that time. Yan. Kaya na public image share nyo ngayon. Yan. Kaya yes. Ayan.
Next year ba? Next year, sorry. And, Bali, yes. yeah, Apo. okay. So bali po So, nung Mm. nakakonect siya sa PAL, si PAL po ba ang sumulat kay Ma'am Jeanette na meron na siyang ticket or something? Paano po nangyari yun? Well, ako din, kino-coordinate ko rin yun. Ako mismo, kaya nga pati pagpunta niya dyan, pag sundo sa airport, ako na rin ang sumundo sa kanya. Lahat ng yun. Yung PAL Foundation kasi, marami nang tinutulong sa amin yan na ibang pasyente. Marami So silang parang tinutulungan. ano na po siya, nasa Oo. part na siya ng Marami procedure. na silang naibigay na plane ticket for these patients, ano. Magandang ano nila, magandang tumutulong din sila kasi alam mo kasi sa Rotary, Opo. not only in this kind of project, it is very important na ang mga Rotary Club maghanap din ng mga ibang partners, NGOs, government, Opo, yun. para lumaki yung impact ng kanilang projects na ginagawa para sa community. Kasi siyempre alam natin, although mayayaman yung mga ibang Rotarians dyan, of course, hindi ako, pero kahit nila minsan, hindi rin kakayanin yung pagtutulong. Kaya kailangan mo din makikonnect sa ibang partners, ano? That is why networking is very Yes. important. Yan ang prinsipyo ng Rotary International actually. Yes. Curious So much po sa naman ako. Question ako kay ma'am. Okay. Yeah. So, paano niyo po nalaman, ma'am, na merong Yes. butas yung puso ni Gift? Paano po yung naging manifestation nun? Pag may ubo po siya, para siyang mag-change ang kulay ng kanyang skin. At pagkatapos yung namin doon sa Osamis, sabi niya, 98% talaga, meron siyang butas. Kaya dapat daw namin, pupunta daw kami sa mga cardiologist na doktor para malaman talaga kung gaano kalaki yung butas. Dahil sigurado talaga siya, 98% talaga na meron talagang butas. So kaya doon, napupunta kami sa Cebu. So yun talaga, exactly na talaga na meron siyang EVSD. Tapos may naririnig pong konti na sounds pag umuubo. Actually, may narinig na konti yan eh. Bakit ko alam? Oh, yes po. Honestly po, ako din po may butas ang puso. Oh. I have a 3 mm na butas in between ng aking left and right artery. So, yan po. Kaya natutuwa naman ako. At least ako hindi ako kailangan eh. Hindi ko Ang sakang unit pala, sir, is malaki talaga ang kanyang butas. Lower and upper portion of the heart. Yes. Basta po lumaki yan ng more than 5 mm, kailangan po yung talagang operahan. Kasi yung dugo is kung sa akin po ay not artery, ventricles, yung sa akin po ay bumabalik sa kabilang side. Yes po. Kumbaga lumulusot. Yung sa kanya, doon talaga dumadaan na. Magalo-halo talaga. So, what will happen kung hindi po siya maoperahan? Ano po mangyayari? Magiging risky po ang buhay niya after 2 years old. Tuloy magsimula ng kanyang mga sakit, meron ng mga komplikasyon. Kaya may 2-year-old na hinahabol. Gotcha. At the same time, kaya So, yung mabalik- 2-year-old siguro is yung para yung recovery ng fiber ng puso ng bata. Mhm. Oo. Mabalik po tayo doon sa nakasalubong na po kayo si Sir Ogie doon sa Maynila. Ano po yung mga sumunod na pangyayari? Pagkatapos po noon, ma'am, lahat ng mga nakikinig dyan. So pagkatapos noon, pumunta kami doon meron po silang meeting sa mga Rotary Club sa San Juan West. So pumunta kami doon, kasama namin si Sir Uchi. At pagkatapos nakilala namin yung bagong president sa Rotary Club ng North Carolina na si Sergio Castro. Si Sergio Castro, siyang nabigay namin para pang hotel namin, para meron kaming mapuntahan, matulugan.
before kami pupunta sa ospital. So Rotary Club pa rin siya member. Siya ang president yata ng Rotary Club San Carolina, USA. Then, question po, kailan po yung exact date? Malamang, alam pa rin natin to right now. Kailan yung exact date na operahan si Gift? October 4, 2013 po, sir. Yun. So, kung 2014, so it's almost 13 9 po, years. 13. October 4, 2013. 2000, so more than 10 years na pala, no? Yes, dahil si Unit ngayon is 11 years old na. Mag-12 years old na po siya ngayong January 30. Napakagandang pakinggan. So bali po, 'di ba po nakarating kayo sa Manila tapos kinabukasan po pumunta na kayo saan? Saan po kayo Mga 2 nights po kami sa hotel, ma'am. 2 nights. 2 nights po kami doon sa hotel. Pagkatapos after 2 nights, pumunta na kami, nag-check-in na po kami sa PCMC. Dahil nandun na yung mga medical mission from Australia, Gift of Life sa Australia, na pinanguluhan ng executive director na si Sarah Brelman. PCMC is Philippine Children's Medical Center. Tama Yes po ba? po. Yes. So doon nangyari yung parang preliminary, parang mga test pa po ba yun bago po kayo sa hospital? Okay. So lahat po Yes yun po, parang ma'am. sinagot ng foundation, ng Rotary at saka ng foundation. Tama po ba? Yes po, ma'am. Lahat po wala kaming ginastos. Sa hospital, sa mga gamot, sa lahat-lahat. So yung Rotary Club Makati West, partner sila doon sa Gift of Life, sa yung medical mission na pumunta doon. So yung Gift of Life, yung sumagot sa gastusin sa hospital at saka sa mga gamot. Then yung mga doktor na galing sa USA, galing sa ibang bansa, mga free naman yun lahat. Lahat ng mga doktor, isang team, buong team talaga sila. Lahat ng yung cardiologist nila, yung surgeon, yung kanilang surgeon, yung lahat-lahat ng staff ng medical. Lahat yun libre. Wow. Galing naman. Napakagaling Ano po naman. pakiramdam nyo nung kayo po ay nadoon sa ospital? Nandun po, yung inooperahan na si Gift. Ano po yung inyong pakiramdam? Natatakot po, pero kailangan nating i-overcome natin yung takot dahil kung halimbawa hindi siya maoperahan, takot pa rin tayo dahil merong masamang mangyayari sa kanya. So kung maoperahan din siya, sabi ng doktor, meron talagang porsyento na magiging mataas ang kanyang buhay. Magkaroon siya ng long life. Kaysa hindi siya maoperahan, na pag dating niya ng 2 years old, meron na siyang maraming mga komplikasyon sa kanyang katawan. So kailangan natin ng buong paniniwala sa Panginoon. Dahil sa simula-simula pa, yun talagang ginawa namin. Nagdarasal, naghanap ng mga tao na makakatulong at praise God, nahanap naman talaga namin. Maraming mga taong may mga mabubuting mga puso. So hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi ni Ma'am Florence nga, huwag kang mag-alala, tawagin mo, tumawag ka ni O.J. Sulaiman because he has a big heart to help those children. Si Gift po, kamusta po nung mga panahon na iyon? Mabuti naman po siya nung panahon na yon. Healthy pa naman siya nung pumunta kami doon, pero meron talaga siyang butas. So wala pang sakit na wala pang komplikasyon. Dahil ang magkakaroon ito yung magiging kung magkaroon na ng komplikasyon, yung magsimula na marami na siyang yung maglalaro na siya palagi, yun talaga ang magsimula na ng komplikasyon. Yung palagi na siyang mag-move. So, napakalaking blessing na buhay itong nangyaring ito kay Gift sa pamamagitan ng ating past Governor O.G. Sulaiman ng District 3800. Maraming salamat po sa buhay. Kumbaga, ito'y buhay na binigay, pinagkaloob sa pamamagitan ng pagtulungan ng ating mga network,
bisig natin sa pagbibigay ng walang walang hinaintay na kapalit. Yan. So, ngayon po, kumusta na po ngayon? Tanungin natin, kumusta na ngayon po si Eunice? Nandiyan po ba siya ngayon, si Gift? Yes po, Eunice, Bibi. Sandali lang po. Habang naghihintay tayo, pwede ba ako mag-plug ng konti? Yes po, Sure yes po. po. Gab, Ang yes po. ipa-plug ko, isa sa mga activities namin ngayon sa heart operations, meron kaming tinatawag na partnership sa Philippine Heart Center together with a global grant ng Rotary International. Initiated din namin yon. Nag-enhance ng operation capability sa lahat ng regional operations. Ang isa dito, ang last namin region ay Batangas. Okay? So Batangas, ibig sabihin, siguro yan, in a few weeks time, i-announce yan, siguro mga January, sa Batangas Medical, yung inyong government hospital, meron kami ng operation din ulit, no? Siguro, kung yun ay pagkakataon na kung merong gusto magpa-opera, yun kasi, yung mga local doctor ng Batangas, tinutulungan ng Philippine Heart Center upang yung kanilang competency sa pag-opera, tulad ng ginawa namin sa ibang region, ay gumanda para later on, independently, kaya na nila mag-opera ng sarili diyan sa lugar ninyo sa Batangas. So, yun ang isang ginagawa namin ngayon. Ini-scale namin ngayon yung region, yung heart operation para sa ganun maraming matulungan. Kaya yun ay i-announce namin, pero kung mayroong mga interested, si PP Nicel siguro ang pwede kong ito sa kanya yung mga details no, sa Batangas operation namin. Thank you. Yun. Thank you po. So, ito para Hi, sa mga Gift. gustong magpa-opera for their heart. Kung pwede ang problema lang kasi take note lang doon sa mga pasyente, no. Hindi naman kasi immediately pagpunta mo doon, operahan ka eh. Kailangan siguro a few days before pupunta ka para yung mga examination, mga ganito, mga ganyan, mga check-ups, no, para maisama ka sa schedule. Kaya wag naman sanang sumama ang loob ng iba na yung pagdating mismo doon sa ospital, kailangan operahan na sila. Hindi naman ganoon ang procedure. Yun lang. Siyempre. May mga prerequisite na medical laboratory Yes. check-up. Ito po ay para lamang sa mga for the heart surgery lang po ba? Heart surgeries lang. Heart surgeries. Okay. Hindi ko lang alam Ayan, kung pwedeng samahan ng mga adults. Kasi in one region, kung di ako nagkakamali sa Bacolod yata yun, nagtanggap sila ng mga adult patient. Also, ang priority po natin for these are mga bata. Mga bata. Pero meron nangyari nga sa isang mission namin na tumanggap ng adults. Okay. Baka Okay. naman So, pwede. well, Depende sa hospital. depende sa hospital. Okay. So, thank you po, Gob. Ayan, siguradong maririnig at Thank you, magandang Gob. balita to para dito sa probinsya ng Batangas where I am right now. Actually, Though I am from Guatemala, Quezon. pangalawang taon na namin ginawa sa Batangas yan. Pangalawa. Kasi yung una, siyempre, umpisa yon. Ngayon, Yes. itong pangalawa dapat ma-enhance na yung kanilang operation capability. Okay. Thank you very much po, Gob. Now, kumustahin Thank natin you, Gob. si Ang alam ko Jeanette. yes. Ang alam ko nag-undergo rin siya nga ng laboratory test prior to going to operation. Tama po yun. So, atin nang patiin si Gift. Kamusta ka na, Gift? Hi, Gift. Kumusta? Ay, pagkaon. Hi, Gib! So, ilang taon na? 11? Tama ba? 11 po. 11 years old po siya, ma'am. So, she's 11. 11 years old, turning 12. Nakalipas? 11 years old po siya. Oh. So, how's 1 year the at life? 6 months po siya inoperahan.
Oh. So 1 year and 6 months nung siya inoperahan. So how's your life right now, Gip? Oh, how's your life right now? Okay na. Focus ka. Okay. Okay lang. So active ka sa school. At dito sa istilahan sila. Nakakapag-sports? Anong favorite mong sports? What's your favorite sports? What is your favorite sport? Badminton. Badminton, medyo tedious Oo. Pero since malakas na yung puso natin, kaya na yung sports. Hindi naman madaling mapagod. Di ba ka mapagod? Madaling mapagod. Hindi, oo. Napakalaking accomplishment. Gob Ogie, na makita natin yung ating binigyan ng buhay na masaya, masigla, at tuloy-tuloy. At maganda pa. At magandang bata. Oh, Maganda pa si Unit. Gip. Yes. yun, napakagandang makita yung isang bagay na ginawa natin na hanggang ngayon nagpo-prosper, yung buhay na binigay. Iba yung pakiramdam, Gob. Parang naging anak natin. Nung magkaanak ako, iba yung pakiramdam eh. Because that's also a gift of life. Ngayon, for Eunice, it's also, ganun din yung pakiramdam natin siguro na para tayong may bagong anak. Panibagong buhay, second life for Eunice. So, Mami Jeanette, kumusta kumusta naman si Eunice as a gift for you and for your husband? Mabuti po. So, magaling naman sa pag-aaral. Yes po, nag-aral po siya ngayon. Kahit bakasyon, ano? Curious lang po ako, Ma'am Kenneth. Meron po ba siyang mga parang regular check-up? Pasensya na po, may namamasko. Christmas na may nangangaroon. Oo. Yes po, ma'am. Pakiulit po, ma'am. Meron po siyang mga regular check-up. Yes po, ma'am. Meron siyang annual check-up. Meron po siyang annual check-up. Pupunta po kami sa Iligan City. Dahil ang Iligan City ang mas malapit dito sa Osamis City. Sa Osamis City kasi po, walang pediatrologist. Walang pediatrologist. So, kailangan kaming pumunta doon sa Iligan City para sa kanyang annual check-up. Titingnan ng kanyang puso, anong kalagayan. Okay. And so far, okay naman po yung puso niya. Ano po? Yes po, ma'am. So far, okay naman yung puso niya. Ano po? Wala naman. Yung result? Ay, okay naman po ang kanyang puso, pero meron lang siyang mga maintenance pa. Hanggang ngayon, meron siyang tinitik na mga gamot. Pero konti lang. Okay. To see her. Tinatanong dito, Yes, ano Ma'am Yunette? Yes po. Sa ngayon po ba meron pang manifestation ng sakit niya sa puso or totally clear na? Hindi po talaga totally cleared, sabi ng doktor. Yes po. Dahil malaki talaga yung kanyang May we talk to Unit Gift, no? Ayun, meron po ba siyang message sa Rotary? Hi! Kamusta ka? Any message to the Rotarians? Maraming nakikinig sa'yo ngayon. Message ba? Wala. Maraming salamat. Huwag ka mahiya. It's okay. English. Pasalamat. Thank you. Thank you sa gift of life sa Rotary Club.
Oo, hinahapo ka pa ba kapag naglalaro ka? Gift? Hmm? Hinahapo ka pa kapag naglalaro ka? Hindi. Hindi na daw, di. Hindi na. So, mahiyain, no? Mahiyain pa si Uneth Gift, no? Ayan, salamat din sa'yo na binigyan mo kami ng pagkakataong ma-inspire sa buhay mo, no? Sa tulong ng Rotary, no? Ikaw ay isang buhay na patotoo para sa aming lahat, no? Na ang Diyos ay mayroong pagpapalang ibinibigay, mayroong siyang ibinibigay, at mga tao na ibinibigay sa atin para gumaling tayo doon sa mga sakit na nararamdaman natin. Ayan, mukhang nagkaroon ng problems sa signal, no? Ayan. So, yan po si Jeanette, no? At si Uneth. Tagasan po sila, Mindanao pa po, no? Pipino ba? Mindanao. Yes. Yes Oo. po, Mindanao po. Osamis. Mindanao, Osamis. Osamis Occidental po. Oh, maganda Just yan. imagine, no? Abe. Ang layo. Osamis. Misamis. Osamis Yes. pala. Osamis City po yung, Osamis. yung city namin. Province of Misamis Occidental. Mhm. Rob, mahingan po namin kayo ng mensahe ninyo Nice. para kay Eunice. Then mensahe niyo po para sa Rotary. And mensahe niyo po para sa lahat pa ng nakikinig. Thank you. Bago yon, mabanggit ko lang, sa ngayon na natapos yung mission namin doon sa Cagayan de Oro, Janet, kaya kung merong mga cases, yung Cagayan de Oro in a few months, medyo kampante na silang magkaroon ng operasyon doon, Cagayan de Oro. Katatapos lang natin sa Cagayan de Oro. Yun yung mga regional mission na ginawa namin. Para nga yung mga pasyente, hindi na kailangan tumakbo pa o lumipad papuntang Manila, di ba? Kasi ina-enhance natin yung capability ng mga regional hospital in partnership with Philippine Heart Center. Sila yung major partner natin, Philippine Heart Center. Sila yung nag-enhance doon. So ngayon, of course, masayang-masaya tayo dahil nakikita natin si Uneth Gift na actually meron kaming through social media nakikita namin yung development niya every year at medyo sa Facebook may magka-friends kami niyan kaya of course kumusta kay Eugene, the father. So at kumusta may you have a Merry Christmas, no? And to the Rotarians naman, alam nyo, huwag kayong magsawang tumulong, ano? Katulad ko, no? May nagsasabi nga sa akin, "Go, tapos na yung term mo, bakit tulong ka pa ng project?" So hindi ako nagpapasikat sa project, kundi tumutulong, no? Kasi linalapit ko lahat ng partners. Katulad nitong nakaraan, a few days ago, nagtapos kami ng mga yung artificial limb, yung prosthetic in partnership with Indian Rotarians. Ano, pumunta sila dito for 2 weeks, nagsukat-sukat sila ng mga bibigyan, no? And hindi lang sa district namin ginawa yan. Yung mga district na sa Iloilo, sa Ilocos, sa Zambales, so marami, hindi lang kami sa district namin tumutulong. Lahat ng mga Rotarians na gusto na magkaroon ng mga projects na pinapartner namin sa mga foreign partners, ano? Sa water project, meron din akong mga nami-meet. Kasi pag governor ka, marami kang pagkakataon na ma-meet mo ang maraming tao, maraming Rotarians all over the world, lalo na kung ma-attend ka ng Rotary Convention. From there, sila mismo ay kukontak sa iyo para humingi ng mga possible projects na pwede nilang gawin sa Pilipinas, no? Kaya ako, yun ang ginagawa ko, ano? Tumutulong tayo. Either local projects, yung tulong lang nila, or global projects, yung gano'n, ano?
Kaya yung mga Rotarians, huwag kayong magsawa na tumulong dahil napakasayang pakiramdam kung ikaw ay nakakatulong sa kapwa mo, di ba? So, alam ko dyan sa District 3820, marami kayong mga projects na ginagawa dyan at napakarami yung club. May 140 plus yata o 100, baka meron na kayong 150 clubs. Ano? Sa district namin, mga 106 ang clubs namin. At lahat ng mga Rotary clubs doon na kailangan ng tulong, tinutulungan ko sila either directly kung para mag-projects. So, yun, kaya tayo naging Rotarians ay inaalay natin yung sarili natin, no, upang tumulong sa komunidad. Kaya huwag nating sayangin yung pagkakataon na ang mga taong nasa paligid natin ay nakakatikim ng ating tulong, di ba? Ayan, let us share our blessings to all the people who need. Ika nga, no? In one way or another, kahit na hindi sa Rotary, kahit na pang sarili, no, lalo na itong season, sabi ko doon sa mga ibang Rotarians na nakakausap ko or in some events na pinagsasalita ako, sabi ko, kahit na hindi sa Rotary, kahit na pang sarili ninyo, gusto niyo mag-gift giving, punta kayo sa isang community, mag-gift giving kayo, napakalaking bagay, maraming matutuwa at maraming sasaya ditong Pasko. Ayun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Gob. Napakagandang mensahe. And last message po, Ma'am Jeanette, para sa nakikinig at of course for our Rotary Club of Makati, San Juan, and Kabuyao Circle. Yes po, so magandang gabi po ulit sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito. So una sa lahat, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil lahat ng yon ay hindi natin makukuha kung wala ang kanyang gabay. So I would like to leave this passage in 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So kahit anumang mga pagsubok na dumating sa buhay natin, kailangan natin itong mayroon talaga tayong paniniwala at pananalig sa Panginoon dahil lahat ng mga pagsubok, kung meron tayong mga problema, meron ding solusyon na inihanda ng Panginoon sa atin. So gaya ng sa sitwasyon ni Unit Gift, kahit meron siyang butas sa kanyang puso, meron ding paraan para ito ay magkaroon ng katuparan na hindi magkaroon siya ng normal na buhay bilang isang bata. So para rin sa mga Rotary Club members, hindi talaga namin maisip, words is not really enough to say thank you sa lahat ng mga tumutulong sa amin. Mula kay Ma'am Florence, doon sa North Carolina, USA, siya ang unang kong sinulatan. Pagkatapos, maraming mga taong mayroong mga connected na mga tao ni Sir Ujo Sulaiman, sa mga Rotary Club sa San Juan West, sa Rotary Club sa Makati West, tapos si Dr. Carl Reyes, meron ding si Dr. Jonas Del Rosario doon sa PCMC. Then doon sa DSWD also doon si Ma'am Cathy. Lahat ng mga nandoon sa pag-oopera ni BBG, maraming salamat po sa lahat. At lalong-lalo na po si Sergio Castro na para talaga kaming kakilala na pagdating namin doon sa meeting. So tumulong siya at siya mismo ang nag-usap sila ni Serap na talagang ipapasok talaga siya sa operasyon. Dahil kapag hindi talaga siya nakapasok doon, meron talagang gagawin si Ma'am Florence. Ipapasok talaga kami doon sa 2014 na during sa springtime doon sa USA sa kanilang next nilang mission. Dahil pagkatapos din, sabi rin ni Sir OJ, kung hindi talaga kami makapasok doon, ipapasok po talaga kami niya sa Philippine Heart Center. So marami talagang option ang nangyayari. So kung tutusin, hindi talaga namin lubos-lubos ang pagpapasalamat. Words is not really enough to say thank you. So maraming salamat sa lahat ng mga Rotary Club members, sa mga taong tumutulong sa amin para maoperahan si Unit Gift. Dahil kung kami lang po, wala talaga kaming pera para makaraise kami ng ganong kalaki na pera para sa kanyang operasyon. So again po, salamat, maraming salamat sa lahat
at sa lahat ng mga nakikinig, sana po ay magkaroon tayo ng paniniwala sa Panginoon para magkaroon tayo ng mabuting buhay. Okay, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa aming invitation para kayo ma-interview dito kay past Governor O.G. Sulaiman. Maraming salamat, sir, for your time, and for Ma'am Jeanette Macahis, and of course, kay Unit Gift. Thank you very much for your time, and we wish you a Merry Christmas for this season and for the season to come. Maraming Pasko ka pang darating. Okay? Thank you po. Thank you, Kuya Hani. Thank you, Rotarian Kingley, and Past President Nova. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo dito sa amin ni Janet. Thank you. Thank you po. Thank you po sa lahat. Salamat po. Ma'am Nova. Thank you so and lahat much ng po. pasensya. Sir OJ, salamat po. Sir OJ. Thank you po. Okay. Thank you very much po. Thank you. You're welcome po. Yan. Merry Christmas po! Okay. Yan, King Lee. So, napakagandang napakagandang istorya ng buhay, panibagong buhay na binigay kay Right. Unit Gift. Ako Eunice ng Eunice eh. Unit pala, Unit Gift. Okay. Gift. From Misamis Gift as in Osamis regalo. City. Yan, Osamis. regalo talaga siya. Yeah. And for our next guest for tonight, ito na, second half na tayo. Second half na tayo. Oo. Let's go, Yung King Lee, second ikaw half naman. lang namin ni Pipi Nova. Yes. Alright. So, Okay. ngayon ay magpapasko Sige, na. go. Pagkatapos ng Pasko, konting kembot na lang, bagong taon na. Ano-ano yung mga dapat natin gawin bago mag-end yung year na ito? Ano-ano ba? Kasi ako, alam mo, Pipi Nova and Kuya Hani, ang dami kong picture sa phone ko. Picture ako ng picture, hindi ko naman pinupost. Ano ba yung dapat gawin ko dun sa mga yan? O kaya naman, hindi ko alam kung si Pipi Nova mahilig sa Shopee or Lazada, no? Yung tawag dito, add to cart. Oo, yung laging may dumadating everyday na mga packages, no? Mga parcel, tas hindi naman nagagamit sa bahay or nakatambak lang somewhere. What are those things that we need to do with those mga bagay na hindi natin kailangan or yung tinatawag natin na decluttering? Ano pa ba? Ano pa yung pwede mong gawin para maka-move forward ka sa buhay mo? Maybe you are heartbroken ngayon. Ito na naman tayo sa heartbroken. Ano yung mga pwede natin gawin bago mag-end yung year na to? Ano yung mga yan, no? And I don't know kung ano yung pinadaanan mo, yung station ng buhay mo. What is that something that we need to do bago tayo magsimula ng panibagong taon? And without further ado, we would like to present to you guys our nagbabalik, no? Nagbabalik na guest, no? Na hindi na po iba sa atin. Let's welcome Pipi Nova. Welcome mo na ang ating panibagong nagbabalik na guest. Sorry. Ayan na, Yes, so- magpalakpakan na. Or, let's... Napalakpakan. Okay, so yan na. Nasa screen na siya. Okay, actually, yes, nagbabalik. I'm proud dyan sa aking member of Rotary Club of Chaunias. And she is, her specialization, actually she's a nurse, but her specialization is on mental health. And so she has been very, very actively pushing that advocacy among fellow Rotarians. Ang sipag-sipag po, ang dami-dami na niya mga seminars or talks na pinupuntahan, talagang pinupuntahan po niya bawat club. And that's why I'm very proud of her. And sa totoo lang, uulitin ko, kami po ay na-feature, actually na-mention ng RI President because of the Ilaw ng Tahan RCC na siya po yung tumutulong para ito ay maisakatuparan. Kasi recently, tama po ba, Sis Glenda, na nagsimula na po ang mga mothers
ng RCC Ilaw ng Tahanan para magbigay ng mag-share which is also related to mental health. Tama po ba, Sis Glenda? Yes. Nakamute ka po. Yes, tama yan. Yeah. Pipinova. Please welcome Miss Glenda de la Cruz. Sorry. Yes. Yes, thank you for having me. I'm happy to be back. I'm just excited to be here joining you guys. But yes, tama yan. Pipinova. Actually, December 16th with Rotary Club of Metro San Jose. I was with 2 members of RCC Ilaw ng Tahanan, and they gave a very inspirational talk. You know, short pa lang kasi they're still being mentored for public speaking, but they really gave their sharing and they inspired the members of the RCC Abras Harvest ng Rotary Club of Metro San Jose. So it was really nice to have them with me to speak about what their learnings are and sharing it with other mothers. So nakakatuwa, and listening to PDG Augie Sulaimon, tama ba? Yes po. am so happy Yes po. to hear him say that beyond your designation, beyond your presidency or governorship or any sort of leadership role, we can continue to serve, right? Because we are very blessed, and to really stop tumulong dahil natapos yung role mo, it's a little bit, it's a little bit, I guess, not serving, right? Not serving and limiting to us. Kaya nakakatuwang marinig siyang sabihin yon. So it's very inspirational, and truthfully, I'm just happy na hindi na ako president, but I continue to serve kasi nakakatuwa. It really, it's uplifting. So yon. But yes, inspirational ang RCC Ilaw ng Tahanan. And I'm so proud. And thank you, Pipinova. Okay. Yan. Simulan na natin. Thank you. So now let's start. Sige. Ako unang magtatanong. Okay. You know what kasi, Ma'am Glenda, ang dami-dami kong New Year's resolution last year. Pero hindi ko naman siya na-achieve this year. So paano to? Paano ko ba dapat simulan, no? Yung kung paano ba yung goal setting for the next year? Paano ko sisimulan para masabi ko na, okay, magiging successful yung mga targets ko for the next year in terms of my personal goals. Okay. So I think I would say, King Lee, is to be self-aware when you're goal setting, right? I think there's a tendency for us to set goals. Like, not everybody set goals, but for those who set goals, it's really important to get to know yourself, because a lot of times we set our goals based on the external world. So we kind of follow what everybody else is doing. It's like, oh, everybody's setting goals that way, so we set goals that way, right? So I would say that for you to set goals and make sure, or help ensure that you're more successful in setting those goals or even setting those New Year's resolution, right, is just taking some time to ask yourself, right? Okay, what is it that I like? What are my interests? What's really something that I desire? What is my need, right? Rather than looking at what everybody else is doing. So self-awareness, I think, is really important. And then maybe also asking yourself, what your beliefs are, your perception in certain things, and maybe even checking on your abilities, your capacities, to really make sure that those goals are achievable and realistic, right? Because napakadaling gawa ng resolution, but if it's too far out of your current capacity or ability, hindi mo siya magagawa. It remains like a wish or a dream that's so far away. Kaya self-awareness is so important when you're setting goals. So, sana makatulong yan, King Lee. Ang galing nun. Okay, King Lee, tanong ko lang. Ano ba yung goal mo for next year? Isa-isa natin, King Lee.
Si King Lee, no? Right. Anong goal? Oh, Ako ba? mga Ang dami, audience, madami akong goals. Yeah. oh, sa mga audience natin pala, Correct. pwede kayo magbigay ng komento. Ako, ano yung mga goal nyo for next year? Baka Goals sakali nyo. Right. matulungan kayo ni Pipi Glenda to achieve that goal. Ikaw muna, King Lee. Ano ba ang goal mo for next year? Ako for next year, I am praying for promotion in terms of my career, no? Kasi, you know, in terms of business, I want to own my yung sarili kong business, no? Yun, so yun yung isa talaga sa ginugol ko, matagal na panahon na. So, I want to make it came to ngayong taon na to, gusto ko siyang mag-manifest, no, into my physical office, no, na ako yung nakapangalan doon sa business na yun. So that's my personal goal talaga na gustong-gusto kong makuha. Pero you know what, just to share, no, doon sa sinabi ni Pipi Glenda, you need to be aware with yourself kasi baka naman kasi pangarap yan ng iba para sa iyo, no, pangarap ng iba para sa iyo pero hindi mo naman talaga pangarap, pinaniniwalaan mo lang na pangarap mo siya, no. I love that, no. So, ano ba talaga yung gusto ko? Laging yun yung tinatanong sa akin ng mga mentors ko. Ano ba talaga yung gusto mo? Dami-dami mong gustong gawin. Ending, hindi ko siya ma-hit. Hindi ko siya makuha. May tinatawag, correct me if I'm wrong, yung tinatawag na multi-passionate, no? Narinig ko yan somewhere sa TikTok ata na there is a bad side of being a multi-passionate. Sa dami mong gustong gawin, hindi mo na tuloy ma-identify yung sarili mo kung saan ka doon. Saan mo gusto mag-progress talaga. So, maybe I've been that, no, multi-passionate. So ngayon, I am really choosing a specific career or a specific path for me to go para kahit paano ma-attain ko naman yung isang goal na yan sa life ko, to have my own business, which is life coaching business po. Glenda. Beautiful. So that's good, if I can just add to that, King Lee, right? So being, setting goals is important, and I'm sure you know the whole SMART goal setting, right? So you just said specific, right? Be really specific with it. But I think it's really important, like what you said already. If you're multi-passionate, you really have to pinpoint what is it that you're really, really passionate about. Because multi-passionate, it will take you on all different roads. And if you're on different roads, you're divided. And your energy is divided. So how is it that you're going to succeed in any of them? Because your energy is divided. So really being focused is key. And is it for you? Right? So self-awareness is so important. Mm-hmm. And probably also checking on any limiting beliefs. Because if you have any limiting beliefs, then that can really be a barrier to achieving whatever your goals are. Right? So, but I'm going to say congratulations in advance. In advance. So that business of yours, kasi sana. Yes. Supportan ka namin dyan. So, yes, of course. Miss Nova, ikaw, anong gusto mong ma-achieve for next year? Or anong gift ang gusto mo para sa sarili mo? Para sa sarili ko? Okay. Ang gusto ko para sa sarili ko, actually, I've been looking around, hindi naman sa kasi nakapag-ipon na ako eh. So, I'm looking around some properties, di ba? Kaya kanina tinatanong kita kung magkano yung house and lot dyan sa may lipa. And then, and since I'm also in hotel restaurant management, na-try ko kasing na-try kong mag-check-in sa isang Airbnb and I liked it. Sabi ko, parang gusto kong maging business to. Siguro yung mga naipong kong pera, pwede ko nang i-invest sa ganon kasi that's gonna be a passive income. Actually, I already have some stalls that are being rented. Pero maganda kasi yung parang may pagka-hotel type. Parang yun na yung susunod kong goal ngayon. Wow! Mga tiny houses. Yeah, maganda yun. Mm-hmm. Okay. Yes. Ako naman siguro, gusto ko ma-achieve. Ikaw, Ani, anong goal mo this coming year? Okay, for this coming year, for the past years po kasi,
I've been doing a lot of bago pa mag-pandemic, pre-pandemic era, kumbaga. Parang tagal na, no? Oh, so pre-pandemic era, I was able to do coaching on design. So that's my field. So I've been doing design outreach. We've been mentoring young ones, yung ating mga kabataan, on what to expect in the industry life for being a designer, for being in the creative business. So yan, nagtuturo na ako before. I've been doing coaching, I've been doing lecturing, I've been doing podcasts, I've been doing a lot in terms of teaching. So for this year, ang gusto kong ma-achieve is to reach out again to a bigger crowd. Though malaki na yung crowd namin before, kaya lang maliit pa rin for me. Gusto ko pang maka-reach kasi I'm already getting old in terms of sa design industry po Sa design, siguro senior na ako. I've been in my senior moment. Kasi mas marami ng bata na lumalabas. So gusto kong mag-nurture pa, tumulong sa mga, may share yung aking mga natutunan being a designer, a creative director, on brands, packaging, yan. Yan po yung gusto kong ma-achieve. But in a sense na, ini-start ko na rin naman siyang in-nurture. Ano ba yung mga kailangan kong skill set to be a successful mentor. So yan. So I've been doing then skill enhancement, in skill upgrades. Yan. So yun po. Kaya hopefully by next year magkaroon ako ng oras. Actually oras na lang kailangan ko para of course venue to do my personal goal for the next years. Actually, next years of my life. Kasi kailangan makatulong naman. I've been doing it sa mga anak ko. So, I've been teaching my youngest. Actually, yung youngest ko atang susunod sa aking yapak she is 7 years old and she's been doing designing na rin. Natutuwa ako. Kasi at least sa mga anak ko, may magpupursige. Doon hindi ko sinasabing wag nilang sundin yung aking yung aking landas kasi mahirap. But I'm happy to help them. Kagaya ng pagtulong ko din sa iba. Yan po. That's beautiful. Okay. Quick time. Yes, it's a beautiful. So, Sis Glenn, ano masasabi mo pagdating sa time? Yan. Kasi, totoo yun. Minsan, parang we have goals, pero parang we cannot find time or ang daming pumapasok na hindi ko maano yung time. Sige, let's talk about ano yung masasabi mo doon sa time. I can say so much about time. Pero ano siguro, yung perception natin. Let's check our perception of time. Like we say, we don't have the time or I need to find the time. But I think we really have to look at what we are doing with our time, right? And is it a match to the goals that we are setting or the intentions that we are setting, right? So, for example, like I have clients who are wanting to be healthy, but then they don't have the time to, say, prepare the food or do their exercise or, do breathing exercises because they don't have the time na ang dami-dami nilang ginagawa or basta walang time, right? But really, there is time. We all have time, right? And the time is always actually, people say I don't have the time, but there's always the time, and the time is always now to make a choice on what you're going to do with your time. So that's what I'm going to say to that. Like, kasi narinig ko si Kuya Han, it's like, there's no about finding the time, right? But it's really probably about making a choice and really committing to that choice
and actually designating the time to do that and committing to it. Because until you commit to it, then it won't happen. And you will just use your time to do something else. And if you're doing something Yes. else that is not towards your goal, then the goal will never become, right? So Yes. that's what I Pipino would say ba? about Next time. week tayo ha. Schedule na tayo next week. May meeting tayo. Yes. May meeting tayo next week. Yeah. Mm. Yun. Di ba Well, there's I wow, can't well, remember the term, but there is like what you call body, yung I can't remember that. Parang mag-assign ka ng body mo na mag-check sa'yo. Yeah. I It's can't remember that accountability term. partner. Peer accountability Yes, partner. Yeah. accountability partner. yes. Ako meron akong accountability partner eh. Importante yun. Mm. Yung asawa ko, accountability Sino? accountability partner, Ako. life partner. Oh, lahat siya na lang. Oo. Para iisa na lang. Isa lang din ang sisisihin. Oh, hindi mo hindi, joke lang. Okay. Pero that's good. Oh. Kailangan talaga may nagpapaalala. Kasi minsan sa buhay natin, hindi natin minsan nadiderail tayo sa goal natin. So tama rin yung sinasabi nila na if you want to achieve a bigger goal, set a small, frequently can be achievable goal towards that bigger goal. Kasi once na nasa-set mo siya, na-achieve mo, na-achieve ko na yung step 1 towards the bigger goal, nagkakaroon ka ng tawag dito, self-fulfillment. Yun. And Yes. then mag-set ka din, siguro maganda rin sabihin, and pardon me if kung tama ba yung aking perception, maganda rin siguro since you're setting smaller goals towards that bigger goal you want to achieve, mag-set ka din ng small rewards. Kasi people tend to do more when they see there's a reward at the end of it. Oh, hindi masama magbigay ng reward because I've been doing that also sa sarili ko. Pag mayroon akong gustong goal, naglalagay ako ng rewards at the end of those small short goal, short settings. Like halimbawa, bili ako ng bagong sapatos, o since kailangan mong mag-workout, so kailangan mo ng bagong running shoes, so bili akong running shoes. So reward ko yun sa sarili ko. Bago mo kumakuha yung running shoes ko, meron akong set ng smaller goal. Going towards that bigger goal. Yun. So pakonti-konti, tulad na sabi ko, gusto ko mas gumaling pa, gusto ko maging maganda yung pagko-host ko, so by the end of the month, bili ako ng microphone. So next month, makita nyo may microphone ako dito, may microphone stand, ayan. Tapos sunod, sabi ko, para maganda-ganda yung ilaw, bili ako ng lightings. Yan. Because I'm readying myself to teach eh. And I want it online din. Kung hindi kaya ng in person, online. So, kuha kong ilaw. So, yan. Go setting ba? Oh, para pang-justify sa budol. Right. So what I heard you say, Kuya Hani, is that you're rewarding yourself, Okay, but so- it's actually what I heard is that you're rewarding yourself with equipment that you need to achieve your goal. So technically, the reward isn't really a reward; it's more of like an investment to yourself, right? Yes. Because it actually has Uh-huh. something to do with your goal. Some people reward themselves that's something different that is totally different from what they're trying to achieve. For example, some people would eat an ice cream after they do a marathon, right? That's the reward. Right. Totally different from the running, right? But I also want to say that sometimes achieving the goal in itself is the reward. Yes. Right. And so I guess we have to just kind of consider that when you achieve something, the personal satisfaction of achieving it, the high from it,
is already a reward. So, yeah, just some things to consider that we don't always have to reward, but definitely rewarding yourself if it's something that makes you feel good is good. But being mindful that the reward that you're giving yourself isn't actually something that is going to take something away from you, right? Because we do have Yes. reward system that may be unhealthy sometimes if it's bordering, I don't know, unhealthy, right? Like for example, eating out when you're not to be supposed to be eating out because, for example, if you have some financial restriction, right? And if that is your reward, then maybe that shouldn't be the reward that you're giving yourself. So just being mindful on how you're rewarding yourself. So Yeah. that's Mm. Yes. but yes, Actually, good idea. same reason din yan kung bakit yung nire-reward ko sa sarili ko is yung equipment na lang. Yeah. Kasi at least, hindi na ako gagastos for Yeah. another one. But, yes. Yeah. Yeah. So, nasa na tayo? Okay. So, with time, yun nga, yung oras, oo. Sabi nga nila yung oras. So, giving time talaga for yourself and for the goal is importante. Yes. Mhm. Okay. And, okay, meron tayo ditong, ano pa tong question natin kay Pipi Glenda? Okay, itong isang question dito. So- Okay. Pipi Glenda, sabi dito, as we approach the holiday season, what are some ways people can practice gratitude and cultivate positive mindset? Napakagandang question. Yeah. So, I would say to practice gratitude and cultivate positive mindset, the best way to practice that as the year ends is the same way as we would practice it any day of the year, right? I don't think it's any different. And that is just Right. simply, right? That's simply just taking time to look at everything you have and be grateful, right? Be grateful that you're here. Amidst all the challenges that's happening in the world, right? Being grateful for the things that you have, being grateful for living, being grateful for breathing, just being grateful that you actually have a moment to practice the gratefulness and practicing gratitude. And cultivating positive mindset is just really looking at, again, everything that you have experienced, all the different challenges, looking at all those challenges as opportunities, right? That actually cultivates positive mindset. If you can look at the experiences in your life as opportunities, opportunities to learn lessons, gain insights that you can use to take yourself forward into the new year, right? So, in the same way that you would practice gratitude any time of the year, that you would cultivate positive mindset, is the same way as you would do it. It's just simply take time to look at things and be grateful for all the things that you have, and just look at everything as opportunities, right? So shifting, noticing yourself when nagko-complain, shift it and say it's an opportunity. It's an opportunity to change a situation. So I think really that's the best way to approach the new year for practicing Mhm. gratitude and positive mindset. Okay. That makes So sense. lastly, yes, it does. Oo, No I different than actually any time share. of the year. oo, kailangan kung paano mo ginagawa. Yeah. Yeah, and Siguro mas pwede ba yung Yes. sabihin natin, mas i-exaggerate na natin kung nagbibigay ka lang ng 5 pisos araw-araw sa isang taon, gawin mo ng 50 pesos. if you this have year. it. If you have it. If you If have you the have it. means, kumbaga. Yeah. If you have the means. So lastly, Pipi Glenda, what is your advice for individuals who want to enter the new year No, with a sense? sorry. Kuya Hani, Oh, one yes, moment. yes.
One moment. May I share something? Okay, in line with that Oh, sige. positive, you know what's nice is like, for example, first thing in the morning, say thank you right away. Like, thank you for this wonderful day. Thank you, Lord, for this new day. Something like, so at least na-start mo na siya positively. So yun lang mo share ko. Right. Yeah, Right. and I think that's a really good point, right? I mean, the end of the year, because I mean, how many more days before the end of the year, right? I We mean, I have don't. 12 days. Konti na lang, right? Konti na lang. So it's really important to actually remind ourselves that Yeah. if we're doing something new, right, this time of the year, we're probably not likely doing it so well. So it's really important, like yung sinabi ni Pipi Nova, do it every day. If not every day, most days of the week, right? Most days of the year. Mhm. And yeah, first thing in the morning, right? That's such a good idea. And also at the end of the night. I usually end Yes. my daily, I end my day in bed just really being grateful that wow, wow, that was, that was a good day. The challenges, the lessons, it's just really just being grateful for all those things. And you can take that, amplify it, and just, I guess, look at the whole picture. What was the greatest thing Mm. that happened to you this year? Be grateful about that. What was the biggest challenge that you had this year? Take the opportunity to take the lessons and just kind of remind yourself that, wow, that was an opportunity to learn a Mm. lesson, right? So, Yes. yes, amplifying it in that sense. Agree. Yan. Second demotion ako doon sa morning and evening thankful prayer actually. What we're doing, ginagawa rin namin yan ng mga bata. Actually, sa simula pa lang, sa batang edad pa lang nung tatlong anak ko. I have 3 kids, okay? Then, bago kami matulog, we don't sleep unless we pray. We thank Wow. and we ask for the guidance din. Every day, yan. Thankfulness, lalo na sa umaga, bago kami umalis ng bahay. We pray and we nagiging thankful kami sa buhay, sa kalakasan, sa pagkakataong muling mabuhay. Yan. Magandang training yan sa mga bata. Kasi Yes. we've been trained that way nung maliliit pa kami. And hanggang ngayon, nadadala namin. Sabi ko, maganda to na ituro din sa mga anak. So that's why, continue pa rin yung hindi natin masasabing ritual, culture sa family ng prayer. Yeah. No, it's necessary. Yes. Agreed. Okay. Yeah. So, yan. Tulad nga nung aking tanong, kaulihan kanina, okay, what is your advice for individuals who want to enter the new year with a sense of purpose and motivation? Yeah. So for anyone, right, for any one of us who want to bring in the new year or live the next new year with this new sense of purpose and motivation, guess what I would say is asking yourself your deeper why, right? Asking yourself your deeper why. Perhaps do a little practice of, you can write it down, right? Or you can just sort of think about it, but ask yourself, you know, you can ask yourself, what is it that matters to you? Or maybe even ask yourself, why are you here in this world? Right? Why are you here? Right? What's my purpose for living? Right? And then whatever that answer is, without overthinking it, whatever that answer is, ask yourself the question, why does it matter? Right? And then answer that question. Why does that matter? And then whatever your answer is, ask yourself again, so what? Why? Why does that matter? And then doing that multiple times, right? Multiple times until you get to an answer that moves you emotionally. Like it moves your soul, that you are emotional, right? Whatever the answer is to why does that matter? Why, why do that? It moves you emotionally. And more likely, that's a deeper sense of purpose. You have probably just touched
your deeper sense of purpose. And then for motivation, probably look at that, whatever that is. Ask yourself, if you were to actually live in your purpose, there's an echo, right? Wait, So there's Who's an that? echo. Actually, yourself, right? If you were to Uh, live in your purpose, what difference would it make in the world? Right? What difference would it make in the world if you were to live in your purpose? And that's your motivation. Because if you can actually change the world by living in your purpose, you would live in your purpose. You would go through 2024 more in alignment with what you really want to do, right? From the depth of your core being, this is what I want to do. This is my purpose. You're going to do it despite of all the different barriers and hindrances that will stop you from doing what you want to do, right? But I think you won't do it unless you actually know your deeper why, or your deep purpose, your soul purpose is what I'm going to call it, right? And yeah, I think it's really important to ask yourself, what difference would it make in the world if I were to live that purpose? That you will get if you ask yourself, why does it matter doing what you do several times, right? So hopefully that helps anybody who's looking to live in their purpose and be motivated for 2024. I've done that practice, and I tell you, that practice, that exercise works. And sometimes it changes. Your answer will change, and that's okay, right? Because you're probably finding another purpose, which is totally okay because we are constantly evolving, right? So I allow yourself to change, but definitely find your deeper why and that motivation to do that deeper why. Okay. Thank you very much, Wow. Pipi Glenda, sa napakagandang discussion natin for tonight. King Lee, ano masasabi mo? Yes. Grabe. I have a lot of aha moments with those stuff, no? Like kahit na nababasa ko siya, minsan kasi, no? Even though nababasa mo siya, naririnig mo siya somewhere, but you really need to take that kind of, tawag dito, a closer look on those words of those thoughts, no? Para mas ma-realize mo siya, ulit-ulitin mo lang, then magkakaroon ka ng, oo nga, no? Yun ngayon, no? So that's what is happening to me right now, no? Kaya nakaano lang ako, nakikinig lang ako. Mas masarap makinig ngayon. Okay. So, malapit nang mag-end yung taon, no? Sometimes you are perceiving it like, mag-end yung, may katapusan yung isang season of life. Actually, wala no? Sineselebrate lang natin via calendar yung pag-end ng isang araw, but technically, that is the same day, no? Yung pagbangon natin sa New Year is the same pagbangon natin kaninang maga at pagbangon natin bukas, no? So, sana, for me, hindi natin kailangan maglagay ng isang due date for us to do a little of something para mas maging okay tayo bilang isang individual. We need to start it today, or we need to start at the time na naisip mo na, teka, mali itong ginagawa ko na to, kailangan ko siyang baguhin. Teka, itong eating habit ko na nagpapataba sa akin, I need to eliminate it. Something like that. Once that you perceive it, kailangan may mabago, no? But again, for me, kung ano man yung goals natin sa buhay, you just need to, kunin ko na yung sinabi ni Pipi Glenda kanina, mas kilalanin yung sarili mo. Ikaw yung nakakakilala. Kung ikaw yung nakakakilala, ikaw yung gagawa. Hindi mo pwedeng ipagawa yan sa iba. You are the only one na kailangan mag-exercise for you para maging healthy ka. Ikaw yung kakain for you to be healthy, no? Ikaw yung gagawa ng goals mo, walang iba. It is you, no? No one will do that for you, but it is you. And isa pa, sometimes, minsan naghahanap tayo ng makakasama, naghahanap tayo ng kakampi, naghahanap tayo ng magmamahal sa atin, no? Tandaan mo, you are the one who will do it for yourself. Huwag ka na maghanap ng iba. Ikaw yung mag-motivate sa sarili mo, ikaw yung magmahal sa sarili mo, dahil ikaw lang din naman ang makakakuha ng goal mo sa life mo. Just
alamin mo lang din talaga kung ano yung gusto mo para may puntahan ka. And for you start today. You have to start today kaysa sasabihin mo na, okay, sa January 1, magsisimula na akong maging something like that. So you just need to start today till kaya ng resources mo, kaya mong gawin sa sarili mo. That's my 1% for this episode, guys. Okay. Pipinova. So yan. Si Pipinova medyo hang ng konti. Nawawala daw signal niya. Alright. So, thank you very much, Pipi Glenda, for your time to us. Given to us muli. Maraming salamat. At huwag ka mapagod. Just send me a message. I'll be there. Yeah. Okay. Sa susunod ulit, mag-guest ka ulit dito sa amin and baka maging regular ka na. Parang maganda nga magkaroon ng segment. Yes. Diba? For Yes, Pipi Glenda. Oo. Yes, Oo. Yeah, I was about to suggest that siguro lagyan natin na maglalagay tayo ng segment na for sa Right. Pipi Oo. Glenda for life coaching. Para at least makatulong. Makatulong din Sure. sila. I'm Kung may mga open. questions sila, okay. With live sa audience, mga- no? Mhm. Oo. With live audience, okay. Kahit isa lang every time na magana tayo. So sa ating mga katotok, hiningan po namin kayo ng participation. You can send us your message kung may mga question kayo regarding sa buhay-buhay natin. Right. Okay? You can send us your message and tingnan natin kung paano namin kayo matutulungan with our expert on the field already, Pipi Glenda. At yan, mayroon, okay. Alright, so yan. So maraming salamat po, Pipi Glenda ulit sa inyong panahon na binigay sa amin. And any last message for before ending the year of 2023, yan, sa ating mga nakikinig. Yeah, so probably last message. Well, I don't want to say last message. Just a message to the listeners as we end the new year, right? I'm going to say be easy on you, right? Aw. And set your boundaries, right? You don't have to say yes to everything. Say no to what you need to say no to, right? Take time for yourself, slow down, take some breather, and set some intentions, right? And just allow yourself to, I'm just going to say what Kingsley said, take the due date out because, you always have the time to do things, but now is always the time. So don't wait till January the 1st. But just allow yourself to evolve and ask for support, right? There's a lot of stress over the holiday. And if you are feeling stressed, ask for support if you're needing that. But definitely, at the top of that list, be easy on you. So that's my my message. Napakaganda mensahe. Alright. Maraming salamat po mga katotok. Okay? Kingsley, ikaw na mag-closing at ay handa ko ng ating slides. Alright. Yan, maraming salamat po sa ating mga katotok at kayo ay nariyan, no? We still have 6,000 listeners na nandyan, nakikinig sa atin. Maraming salamat po at sinamahan po ninyo kami sa isang heartwarming Christmas tale, no? And kasama din po ang ating Pipi Glenda doon sa mga ano ba yung mga dapat nating gawin bago matapos itong taon na to, no? Wala pong sawa kaming gagawa ng programa para po maibigay po namin sa inyo para mas lalo pa po kaming makatulong hindi lamang po sa Rotary community but also to the community po na pinagsisilbihan namin. Kayo po yun, Bansang Pilipinas, no? And gusto ko din po muna mag-promote na aming project, no? Meron po kaming project na Timpalak-Tulaan. Isa po itong spoken word poetry para sa ating mga high school students, senior and junior high school. So, kung sino ang mga magagaling mag-compose ng inyong mga spoken poetry, kayo po ay inaanyayahan namin na sumali. So, this is for District 3820 clubs, no?
sino man po sa club natin sa District 820, kayo po ay inaanyayahin namin na sumali dito sa Team Palaktulaan na ito para sa kapayapaan. Ang pangalan niya po ay Team Palaktulaan tungo sa kapayapaan. This is a sponsor of Rotary Club of Makati Poblacion of District 3880, no? And ang mga clubs po ng District 3820 ay partner po nila para maisakatuparan itong proyekto na ito. So meron po itong cash prizes para po sa mga bata, no? For our third placer, 5,000 yung makukuha nila, 3,000 for the winner and 2,000 for the school. For the second placer, 7,500, no? 4,000 sa winner and 3,000 to the school. And for the first placer, 10,000 po ito, 6,000 sa winner and 4,000 to the school. So imagine that, makakatulong po kami sa mga bata at makakatulong po tayo sa paaralan na kanilang kinabibilangan. So if you wanted to join with this competition, please let your president know and hayaan po ninyo na i-contact naman kami ng mga presidente po ninyo para po maisali po namin sila. So may deadline lang po tayo. The deadline will be on January 8, no? Kailangan naka-upload or na-send na yung mga videos ninyo. 2 minutes video of spoken poetry, originally composed, no? Ng enrolled, no? Enrolled na ALS or senior high or junior high na estudyante. So, if you want the details, we will be sharing it here in Katotok page para po meron po kayong information na makuha or kung saan nyo din isi-send yung mga videos na yan. Yun lamang po at maraming salamat. Kuya Honey. Okay, so maraming salamat po sa ating mga listener for tonight episode and see you again. Kailan ba tayo ulit pipinova? Next year na, no? January na. Next year na. January na. We will all So we will all spend time. Yes, we will all spend our Christmas time with our family, and so that's why hindi muna tayo episode. I mean, magkakaroon ng program with after this, and we will start by January with hopefully, actually pag-uusapan pa natin, kaya surprise na lang. Right. So, maraming salamat po sa inyo lahat sa pakikinig sa programa namin sa gabing ito. Ito po ang inyong co-host, si Kuya Honey. Ako si At Nova si King Alcantara. and si Ma'am Nova. At Bye-bye, guys. Merry Good evening. Christmas po lahat and see you next year. Merry Christmas.